Purihin ang Panginoon. Let's pray po, mga minamahal. Heavenly Father, marami po salamat, Panginoon. We invite the presence of the Holy Spirit to teach us once more. And Lord, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Marami po salamat, Panginoon, sa gabi ito. Minsan pa mag-aaral po kami ng salita. At buhay ang iyong salita na mananatili sa aming mga puso through the revelation of the Holy Spirit. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. And those who are sick, Panginoon, pamamalas mo iyong kapangyarihan, they will be healed tonight, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Lord, maraming po salamat. You will increase and strengthen our faith in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. Hindi nagbabago ang integrity at kapangyarihan ng salita. Kung paano ito ay makapangyarihan noong unang panahon, hanggang ngayon, ito po ay makapangyarihan pa rin, Panginoon. Thank you, Jesus. Glory to God. And we receive your blessings in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen and amen. And amen. Glory to God. Thank you, Jesus. So, welcome everyone. At yung iba pa natin mga kapatid, hinihintay pa natin. Pero, kailangan mag-start na tayo. Humabol na lang ulit kayo. Anyways, ito ay naka-recorded naman to. So, purihin ang Panginoon. So, ang title po ng ating Bible study tonight is about strength. No? Spiritual strength as well as physical strength. Ano? Okay, alam nyo, kasi kapag ka malakas tayo, kapag tayo ay malakas, teka muna, i-align natin sa ano, yan, kailangan tumama ako doon sa puting wall para mas kita ko. Yan. Okay. Alright. Maganda itong aking bago, sumusunod kahit saan ako pumunta. Okay. So, this is about strength. No? Pag sinabing tungkol sa kalakasan natin, both spiritual and physical strength. Meron nga, kasama na rin siyempre ang emotional strength. Kasi kapag tayo ay spiritually weak, we will become emotionally weak. No? Pag tayo ay emotionally and spiritually weak, we will become physically weak. Yes. Kaya kapag may problem ang tao sa emotion, ano, yung ikaw ay laging takot o malungkot o stress ka, ano, mapapansin nyo, at ito, back up ito, supported ito ng medical science. Ano, sila rin nagsasabi na ang stress ay nagsisimula doon sa pagiging negative natin o kaya yung marami kang negative emotion, negative thoughts na binabanggit, ano. So, kapag ka ikaw ay laging negative araw-araw, lagi kang stress, hindi ka lang magkakaroon ng, hindi lang padami ng problema mo, kundi darating ang panahon, magkakasakit ka physically. At yan ang sinasabi ng mga doktor, ang pinagmumulan ng tinatawag na sakit minsan na hindi ma-diagnose ay yung stress, too much stress. At saan nanggagaling yung stress? Kapag ikaw isip ng isip, kapag ikaw ay nagiging emotional o emotionally hurt ka, no? Emotionally negative ka lagi, no? Laging nag-iisip ka ng hindi maganda o laging kawalang pag-asa, iniisip mo, sooner or later, magkakaroon ka ng sakit. No? At ang pinaka-starting point ng sakit yan, yung stress. At ang stress ang pinanggagalingan ng napakaraming iba-iba sakit. And even cancer ay doon din nagsisimula, starting point sa stress, yung ibang cancer. No? Hindi naman lahat. Okay. So, kaya maganda na healthy ang ating spiritual life, healthy ang ating mental, emotional life, healthy ang ating physical being. No? So, tatlo lagi yan, no? Spirit, soul, and body. Ang spirit natin
kapag ka nanghihina, no? Visible. Visible, kita yan ng mga tao, mga friends mo. Anong nakikita? Bukod sa nababanaag, nagmamanifest sa mukha mo yung laman ng iyong spirit, if it is good or bad, nagmamanifest sa iyong physical appearance. Ano? Tapos, bukod doon, ang iyong spirit, no? Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan at hindi mo nire-repent, ang tawag dyan ni you are spiritually sick. No? And sooner or later, yung sickness niyan, spiritual, aabot yan sa iyong physical body. Okay? So, ang kaloob-looban natin, the spirit man, the real man, no, ikaw yan. At yung pagiging ikaw as human spirit, binigyan ka ng Diyos ng life. At ang life na yan, merong mind, will, and emotion. And that mind, will, and emotion, that life, sa Greek ay psyche, yan yung soul, no, na tinatawag, yung kaluluwa. No? Kaya tayo as human spirit, we have soul, we have life. We have mind, we have will, and we have emotion. Then, sa labas niyan, both the spirit and soul, nasa loob ng ating physical body, no? Yung labas natin, physical body, our physical being, no? Mahalaga rin to, inaalagaan ito, no? Inaalagaan ito ay pinapakain ng maganda, kailangan ang diet natin ay okay, baka kain ka ng kain ng masyadong matatamis o maaalat, magiging problem yan. Sa pag naglaon, ano? So, kailangan ay ingat din, ano, balanse tayo. So, we are spirit, we have soul, and we live in this physical body. Yan tatlong niya, inaalagaan natin yan. Kailangan yan ay mag-prosper, maging maginawa, malusog, walang sakit, walang karamdaman. Kasi napakahirap na may sakit at karamdaman. Ako'y nanggaling dyan. Sa sakit at karamdaman, napakahirap. Ano? Nagkaroon ako ng matinding neuropathy na hindi na ako makalakad, nakatungkod na ako. Pinaglaban ko yan by using the promises, by using the Word of God. Ano? At lagi ko tinetestify sa inyo. So, laging God's Word is the answer to all our needs, whether it is spiritual needs, or mental, emotional needs, or physical needs, or even material needs, whatever, laging merong katapat sa salita ng Diyos. No? Okay. At ang pinag-uusapan dyan, para mag-materialize, mag-manifest ang pangako ng Diyos, we have to exercise our faith. No? Kailangan mag-match yung salita ng Diyos, pangako ng Diyos, at ang pananampalataya natin. Kasi yan yung sinasabi na, without faith, it is impossible to please God. Okay? Laging dapat ay merong pananampalataya. Hebrews chapter 11, verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Ang title nito, ating pong Bible study, bibilisan ko na po. Renewed strength, trusting God in every season. Okay, magbasa po tayo ng Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 31. Remember, this is about our strength. Ano? Kapag tayo tumatanda na, naturally, ang tao pag tumatanda, pahina ng pahina, hanggang sa maging masasaktin, hanggang sa manghina, hanggang sa dumami na ang koneksyon na ibang problema sa katawan hanggang sa mamatay. At lahat naman tayo mamamatay, una-una lang. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin, how to live, how to have a long life, a long, healthy, strong life in this life, sa planet na ito, sa planeta ito. Paano tayo magbubuhay na may malakas at mahabang buhay na galing sa Panginoon? Yan po pag-uusapan natin. Kasi lahat tayo tatanda eh. O nga, nagulat nga ako eh. Kasi dati hindi ko iniisip yan. Nasa 20s ako, hindi ko iniisip yan. Nasa 30s ako, easy-easy lang.
Marami akong dreams, pangarap. So, nung 40s ako, okay lang, kalakasan pa rin. Pagdating ng 50s, mag-iisip-isip ka na. No? So, kaya pagka ako'y tumanda, umabot na 70 years old, no? Then, biglang nagising na lang ako sa katotohanan ng 71 years old na pala ako ngayon. No? Sa bilis, kamakailan lang, teenager lang ako. Ngayon, 71 na pala. No? Kaya purihin ng Panginoon. Yung tatay ko, namatay, 73 years old. Kasi lagi niya sinasabi na, pag ako'y umabot lang ng 75, okay na sa akin. No? Or 73, pwede na akong mamatay. Namatay nga siya, 73 years old. Ganyan din nangyari kay Ading Fernando, yung magaling na, na director nila Dolphy, yung Home Along the Riles, siya pa rin yata yun. John and Marcia. Kinukwento, in-interview yung mga anak ni Ading Fernando. Mahusay na director. Mahusay siyang yung magsintonado ng boses sa ilong nadaan. Ang husay niya, mahusay na director, komedyante, ang mga paborito niyang gustong gawin, i-direct. Ngayon, namatay siya, I think, 68 years old, no? Kaya, hindi ko malam kung 65 or 68. No. Basta sabi ng mga anak niya, lagi daw sinasabi ng tatay nila na, pag umabot lang ako ng 68 years old, pwede na ako mamatay, okay na sa akin. Namatay nga siya. You know? Hindi ko, I don't remember kung 65 or 68. Basta nagpapalapit. Ganyan din nangyari doon sa kaibigan ko, si Pastor Terry Abac, evangelist, masayahing evangelist. Once a month, iginegas ko sa church namin as a speaker. Then, tuwing darating siya, lagi siya sabi, alam mo, Pastor Jun, tingin ko, 3 years na lang itatagal ko . Pero healthy siya, wala na sakit. Alam niyo, after 3 years, sabi ko sa kanya, huwag mo sabihin niya ako, baka mangyari, magkatotoo yan. Ganun ba yun? Oo, pag kung ano yung lagi mo sinasabi, magkakatotoo. Nagkatotoo nga, after 3 years lang ang inabot niya, namatay na siya. At namatay siya na masayahin. Kaya, ibig sabihin, kung gusto mo mabuhay ng mahaba, gagamitan mo ng pananampalataya. At sa pananampalataya, i-apply mo ito doon sa iyong pagiging free moral agent sapagkat man was created by God as free moral agent. Ano ibig sabihin? Nung nilikha ng Diyos ang tao ay kahawig, hindi Diyos. Kahawig ng Diyos. Merong freedom to choose what He wants to choose. No? Kung anong gusto niyang piliin, malaya siyang mapipili niya yun. Hindi siya hadlangan ng Diyos, whether it is good or bad, whether it is blessing or curse, ipahihintulot ng Diyos. God allow what we will allow. Ganyan ang Panginoon. At nasa Bible yan, even sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, sinabi doon, na saksi ko, sabi ng Panginoon, saksi ko ang langit at lupa. Naglagay ako ng buhay at kamatayan, ng blessing at saka curse. Now choose life so that you and your generation may live forever. No? Pumili daw piliin daw ay buhay, para mabuhay ang ating mga lahi. Ibig sabihin, pag bumaba ang buhay mo, ipamana mo yung pamamaraan, paano humaba ang buhay mo, pamana mo, turuan mo mga anak mo, mga apo mo, at sila may hahaba rin ang buhay. At number 1, nakakapagpahaba ng buhay yung ating paglilingkod sa Panginoon. No? Isa yan. At pangalawa, yung ating pagmamahal, honoring and taking care of our parents. No? Yan yung sinabing, isa sa mga 10 Commandments, honor your father and mother so that it may be well with you and so that your life may be prolonged on earth. No? Yung i-honor, parangalan mo, alagaan mo, gawan mo ng kabutihan ang iyong mga magulang, huwag kang magiging rebelde, kundi mahalin mo ang iyong magulang.
sapagkat yan ay susi sa mahabang buhay at susi sa maraming pagpapala ng kaharian ng Diyos. Yung salitang, that it may be well with you, name it. Anong gusto mo? Prosperity, success, victory. Napapaloob yan doon sa kautusan ng Panginoon to honor your father and mother. Okay. Kaya yung mga rebelde at suwail na mga anak sa magulang, umiikli ang buhay niyan. Yes, totoo po yan. Meron kaming church member, matanda, Sister Sisang. Matanda na siya, malit na babae, payat. Nakakawa. Minsan inabuta ko sa church, tanghaling tapat, pawis na po. So, Sister Sisang, ano nangyari sa'yo? Mukhang kayo humihingal at namumutla kayo. Ako, Pastor, yung anak ko dumating doon sa kubo ko. Doon nakatira sa Kalawang, Laguna. May maliit siyang kubo. Dumating at ako'y pinalayas. Ba't kayo lumayas? Aba, sabi ba naman sa akin, ikaw matanda ka, lumayas ka sa bahay na ito. Sabi niya, aba, itong bata ito, bahay ko ito, ba't ako'y palalayasin mo? At bumunot ng patalim at sabi ko, lumayas ka sa bahay na ito. Kung hindi, gagawin kitang barbecue. Lasing yung anak. Ano sabi? Gagawin kitang barbecue. Naku, natakot, Sister Sisang, kumaripas sa takbo, nakabot sa bahay, nakabot sa church sa amin. At kinomfort ko, sabi ko, Sister Sisang, ngayon nyo, bahala ang Panginoon sa anak nyo. Noong hapon, bumalik siya. Naku, pagbalik niya, wala na yung kubo niya. Ano nangyari? Nasunog. At sabi ng kapitbahay, naku, Sisang, yung anak mo lasing, nagsindi ng gasera, naiwanang bukas, natapon yata, sunog ang bahay mo at yung anak mo, nalitsyon, tostado. Pagtingin, nalitsyon nga yung anak niya, nasunog. So, yung kanyang binitawang salita, cursing words sa kanyang ina na matanda, bumalik sa kanya. Ano sabi? Ikaw matanda ka, pag hindi ka lumayas, itong patalim na ito, tutusok ko sa'yo at gagawin kitang barbecue. O, sino ngayon naging barbecue? Yung suwail, rebelde, walang pakundangan na anak. Yes, bumalik sa kanya yung curse. Namatay siya na mistulang tostado. Siya yung naging barbecue. So, ayan, sekreto rin yan, sa mahabang buhay. Yung ministry natin, kapag tayo ay binigyan ng Panginoon ng ministry, na ugma sa calling natin, mahalin natin yung ministry, paglingkuran natin ang Diyos sa ilalim ng ministry na yan, at kung anong pinagagawa ng Diyos sa atin through that ministry, yun ang gawin natin. Huwag tayong gagawa na hindi pinagagawa ng Diyos. Pag tayo nabuhay na magiging tapat sa ministry na ibinigay ng Panginoon, naku, hahaba ang buhay nyo. Habang ginagamit kayo ng Diyos at hindi pa tapos ang paggamit sa inyo ng Diyos, ay walang makakaagaw, walang makakapinsala, walang makakawasak ng buhay mo. Even the devil cannot touch your life. Totoo po yan. Pero pag tapos na ang term mo sa mundong ito, kukunin ka ng Panginoon, biglang madadali ang buhay mo at pag inalis ka ng Panginoon sa ministry, magiging mabilis ang pag-uwi mo sa Panginoon. Ganyan yung nangyari kay Aaron, the high priest. Nung tapos na ang kanyang term, sabi ng Panginoon kay Moses, dalhin mo sa bundok. Sa taas ng bundok, si Aaron, together with his son, yung kanyang anak, at hubarin mo sa kanya yung kanyang priestly garment, na symbol of his calling, symbol of his ministry, at inilipat mo sa kanyang anak. And the moment na inalis ni Aaron yung kanyang priestly garment, immediately, bumagsak si Aaron, namatay siya. Bakit? Tapos na yung kanyang term, tapos na yung kanyang assignment, tapos na yung kanyang ministry, at inilipat na sa kanyang anak. Kaya totoo yan. Ako, ilang beses ako muntik na mamatay, pero hindi ako namamatay. Kasi may purpose pa buhay ko. Hindi pa tapos yung assignment ko sa Panginoon. Hindi pa tapos ang ministry.
sa ilalim ng calling na pinagkatawag sa akin ng Panginoon. At as long that you are faithful in your ministry, pahabain ng Diyos ang buhay mo. No, totoo yun. Kaya, huwag natin i-ignore yan. Huwag tayong magiging rebelde sa church, rebelde sa pastor, rebelde sa magulang. Nako, walang kahit na niya. Alam niyo ba yung rebellious spirit? No? Akala mo tapos na, nakapag-rebelde ka sa magulang mo, nakapag-rebelde ka sa pastor mo, nakapag-rebelde ka sa sa authority figure. Akala mo tapos na. Nako, time will come, lilipat yan sa mga anak mo. And even sa iyong kaapu-apuhan. Magkaka-problem ka, kaibigan, kapatid. Dahil yung rebellious spirit, nagtatravel yan sa iyong future generation. Hanggang yan ay maging tinatawag na generational curse. Kaya may curse yung rebellion eh. Bakit? Sinong unang-unang nagrebelde sa Diyos? Walang iba kundi si Satanas. Siya yung father of rebellion, father of pride. And pride and rebellion, they are one. Pride is of the devil. It's not from God. Ang umimbento at author ng pride is the devil. At ang pride, ang manifestation ng pride, laging rebellion. Totoo yan. And rebellion, ang kasalanan rebellion, ang sabi ng Biblia, ay kasalanan kagaya ng kasalanang witchcraft. May kasalanan witchcraft. Pag may kasalanan ka witchcraft, papapatay ka ng Diyos. Ang mga mangkukulam ng araw, pinapapatay ng Diyos. Eh. Yes. At sinabi sa Bible na ang kasalanang rebellion ay kagaya ng kasalanang witchcraft. Kaya, ang naghihintay na parusa sa mga mangkukulam na gumagamit ng witchcraft at naghihintay na parusa sa mga rebellious people, iisa. Iisa ang judgment ng Diyos. Okay? So, laging ang sa Diablo ay rebellion. Laging ang sa Diyos ay humility and submission. The devil is the author of pride and rebellion. And God, whereas God is the author of humility and submission. Dinemonstrate yan ni Jesus how He humbled Himself and became obedient, became submissive to the Father. No? Totoo, sinabi ni Jesus, the Father is greater, mas dakila ang Ama kaysa sa akin. Totoo yun. Sa pagiging tao niya, no, na nagpakababa at according doon sa mission niya. The Father is greater kasi siya ang lagi mataas yung nagsugo. Pero, pag pinag-usapan yung deity, the deity of the Father and the deity of Jesus and the deity of the Holy Spirit, they are all equal as God, as one God. Kasi si Jesus galing sa sinapupunan ng Ama. Ang Holy Spirit galing din sa Ama. So they are one. No? Pero one in a sense that they are one God with three divine persons. Mali naman yung paniniwala kasi ng mga oneness, fourth watch or oneness na ang Father, there's only one God and one person. At ang Father, naging si Jesus naging Holy Spirit, ay malabo po yan. Hindi yan papasa. Ang umimbento ng ganyang doktrina, hindi marunong sa Biblia, hindi nag-iisip. Hindi niya pinagbatayan yung the whole Bible. Nag-cherry picking lang siya, kumuha lang siya ng isang verse at pinaglaruan at ginawang doktrina. Okay, now, so, basahin natin yung talata, Nasaan ba yung talata? Tingnan nyo, sabi dito. Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 31. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. No? Hindi nyo ba narinig, hindi nyo ba nalaman na ang Diyos na walang hanggan, ang manlilikha ng lahat ng bagay ay hindi napapagod,
Hindi nanghihina. Okay? His understanding is unsearchable. God is omniscience. Hindi mo masusukat yung kanyang karunungan. Ano? He gives power to the weak. Nagbibigay siya ng kapangyarihan sa mga nanghihina. And those who have no might, He increase strength. At yung mga walang kalakasan, binibigyan niya ng kalakasan. See? See, ang Diyos ang author ng strength, and He will give you strength if you are weak. Yan ang sabi. When I was weak, nung ako ay nagkasakit, God gave me His strength. Lagi ko tinatestify. Even the youth shall faint and be weary, maging ang mga kabataan ay manghihinawa, mapapagod. And the young men shall utterly fall, at maging mga kabataan sa pagod ay pwedeng bumagsak. But those, ito na maganda, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Subalit sila na naghihintay sa Panginoon ay mag-iiba yung lakas. No? Mamaya pag-usapan natin paano ba yung paghihintay sa Panginoon. Ano? They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. At sila'y magiging tulad sa agila na may bagwis, may mga pakpak. Ano? Na siya ay lalakad, hindi siya mapapagod, siya ay tatakbo, hindi siya manghihina. Okay? Ganda ng salita ng Diyos. They shall mount up with wings like eagles. Sino yun? Those who wait on the Lord. Okay. Kaya pag naghihintay ka sa Panginoon, magiging kagaya ka ng agila. Palakas ng palakas. No? At para kang kabataan na lalakas. Not only spiritually, not only emotionally, but physically. Okay? They shall walk and not faint. Maglalakad siya, hindi siya manghihina. Tatakbo siya, hindi siya mapapagod o manghihina. Okay. Now, so ganyan po yung kalagayan natin bilang tao sa natural world natin, sa natural body, sa natural physical body. Totoo naman na ang tao habang tumatanda, pahina ng pahina. We're not denying that facts. No? Hindi natin tinatanggi yan. At totoo yan. Kasi napapailalim tayo sa batas ng corruption. Hindi corruption ng mga politician sa pera. Ibang corruption yun. At kaya nila nagagawa, their soul is corrupted by sin. Okay. Now, pero hindi yan yung tinutukoy ko na corrupt. Siya sabi kong corrupt ay yung ating physical body ay corrupt because of the sin of our first parents. No? Kaya tayo ay nagkakaroon ng kamatayan, nagkakaroon ng sakit, nagiging mahina ang katawan because of the sins of our first parents, Adam and Eve. Tayo ay biktima. No? Sila gumawa ng kasalanan, nadamay tayo. Kaya pamula nung sila sumama kay Satanas, nawala ang buhay sa planet Earth, nawala ng buhay ang tao, at doon nagpasimula na si Adam, si Eva ay tumanda hanggang sa mamatay. Nagkaroon ng limitation ang buhay. Whereas kung hindi nangyari ang kasalanan yon, manganganak si Adam and Eve, dadami ang tao sa mundo, masaya. Walang magpapatulo ng pawis. God will provide all our needs. Walang magkakasakit, walang tatanda, at walang pangit na tao sa mundo. Lahat mukhang artistahin. Yes, lahat tayo ay magaganda at lahat tayo ay malusog ang katawan at wala tayong kamatayan. Yan ang original plan ng Diyos. Pero, hindi natuloy kasi pinagpalit ng ating unang magulang ang Diyos na lumikha sa kanila, ipinalit si Satanas.
At kagaya sinabi ko, we are free moral agent with freedom to choose our destiny. Hindi sila pinigilan ng Diyos. Kung anong gusto nilang gawin nila kumain ng bunga na pinagbabawal ng Diyos. Hindi sila hinadlangan ng Diyos. Nakatingin lang ang Panginoon. Bakit? Tinitingnan ng Diyos kung sino pipiliin. Kasi binigyan nga tayo ng Diyos ng freedom to choose our destiny. Whether we want to choose the devil or we want to choose God, it's up to us. Whether we want to do bad things or good things, it's up to us. Whether we want to be blessed or to be cursed, it's up to us. Choose what you want to choose because there is power in our choices. Yes, totoo yan. May power ang ating pagpili. Kaya sabi ko sa inyo, pagka nasabi-sabi mo lagi na parang ako'y mamamatay na, parang 1 year na itatagal ko. Naku, kapatid, tuwad ka sa Satanas sa negative confession mo niya. Bakit? Panghahawakan niya sa Satanas, lalagyan ka ng iba-iba sakit na ikamamatay mo na madali para matupad yung ginusto mong sabihin. Kasi what you say is what you believe, and what you believe is your choice. At kung ano yung choice mo, God will allow it to happen. Totoo yan. Kaya sabi doon sa Numbers chapter 14 verse 28, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, sabihin mo sa aking bayan. Imagine, for 40 years, reklamo sila ng reklamo. Ay ba, Moses, dinala mo ba kami dito sa wilderness ng iyong Diyos just to die in this wilderness? Wala kaming tubig, wala kaming pagkain. Ano ba? No? Sa loob ng 40 years, hindi sila marunong magpasalamat. Sa halip, lagi nila sinisisi ang Diyos. Sinisisi si Moses at sa loob ng 40 years, nagtiis ang Panginoon. God is full of patience and mercy. But still, yun ang gusto nilang gawin. Sisihin ang Diyos at hindi mapagpasalamat. Ano nangyari? Nagalit ang Diyos. Sabi ng Panginoon, after all these 40 years, hindi sila nagbago. Moses, sabi mo sa aking bayan, kung anong kanilang sinasalita sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Numbers chapter 14 verse 28. Totoo po yan. At sa panahon natin ngayon, applicable pa rin niya. Kung ano yung lagi mong sinasabi, yan yung ipahihintulot ng Diyos. Pinili ni Adam and Eve si Satanas, hindi sila pinigilan ng Diyos. Ngayon, para ang tao ay makabalik sa kaharian ng Diyos, makabalik sa Diyos, anong dapat gawin? Same process. I-reverse mo lang. Sa halip na piliin mo ang Diablo, piliin mo ngayon ang Diyos. At you can choose God by choosing Jesus. Because Jesus is the life, the truth, and the way. I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus. When you choose Jesus, you are choosing life. You are choosing the blessing of God. Yan sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, witness ko ang heaven and earth. No? Naglagay ako ng buhay kamatayan, blessing or curse. Choose life so that you and your seed may live forever. Ano sabi ng Diyos? Choose life. Ang magagawa lang ng Diyos, magbigay ng tip. Pero hindi ka pipigilan kung anong gusto mong piliin. Kaya, purihin ang Panginoon. Nakakahaba ng buhay yung pagpili mo sa buhay. Nakakahaba ng buhay at nakapagpapalakas yung lagi mo sinasabi sa sarili mo that the Lord is your strength. And I believe, hindi ka magkakaroon ng ang tawag doon. Anong tawag doon mga kapatid? Sa dila. Yung pag tumanda ka, magiging makakalimutin ka. Dementia. No? I believe, hindi ka magkakaroon ng dementia kung you're always thinking about the Word of God, thinking about God, memorizing the Word of God.
Instead na lumabas sa bibig mo, puro sakit, puro kamalasan, puro kahirapan. Huwag pong bibig kasi niyan. You are setting your destiny. Yes, you can choose your destiny by declaring words. Sapagkat kung ano yung sinasalita mo, yan kasi yung galing sa puso na pinaniniwalaan mo. At kung ano yung pinaniniwalaan mo sa puso mo, yan ang choice mo. At kung ano ang choice mo, yan ang ibibigay ng Diyos. Kaya ang taon makakabalik sa Diyos if He will choose Jesus. Choose Him to be your Lord, and He will be your Lord. Choose Him to be your God, and choose Him to be your Savior. And He will be your Lord, your God, and your Savior, and you will live life full of life, and you will have eternal life to live with God forever and ever and ever because you chose God. You chose Jesus. So, ayan yung mga nakakapagpalakas, nakakapagpatibay, at nakakahaba ng buhay. Kaya never confess death to yourself, to your children, to your people. Never declare negative words. Never declare cursing words. Ano yung mga cursing words? Mga salita ng kamalasan, kahirapan, sakit, problema. No? Instead, speak the promises of God. Release blessings to your people, to your children. Release the blessings of God. Okay, now, paano kung ikaw ay tumanda na, no? Kasi ayos sa natural law ng ating physical body, habang tumatagal tayo sa mundo, pahina tayo ng pahina. Totoo yan, that is fact. We cannot deny the facts that exist on this planet. Pero listen mga kapatid, ano ba yung tinatawag na facts? No? Yung nangyayaring totoo, yung reality of life. Ano reality of life? Ang tao habang tumatanda, humihina. Nagkakasakit, nagigibasakit, tumatanda hanggang sa mamatay. That's the facts of life. Pero alam niyo po ba mga kapatid, there is a higher force in the universe, higher than the facts of life. Greater and more powerful than the facts of life. Ano yan? Mas makapangyarihan kaysa facts sa reality of life. Ano yun? Na kayang i-reverse ang facts. Kayang baguhin ang facts of life or reality of life. Halimbawa, sabi ng natural law natin, tayo tatanda at abot tatanda, pahina. Kayang baguhin yan ng Diyos. God can reverse anything. Kung ikaw ay aayon doon sa another law, nakokontra sa present natural law. Ano yung bagong law na pinrovide ng Diyos para ma-reverse ang anumang hindi maganda na sinasabi ng natural law sa ating buhay, the facts of life. Na ang tao, nagkakasakit, tumatanda, nanghihina. That's the reality of life, facts yan. Ano yung mas higher, greater, and more powerful than facts of life? Ito, sasabihin ko sa inyo. Truth. The truth of God. The truth of God's Word. Dalawa ang binabanggit na truth, ang Diyos at ang Kanyang salita. John chapter 17, verse 17. Thy word, your word is truth. Father, sanctify them, sanctify my disciples by your truth. Your word is truth. The word of God is called truth. See, yan yung isang truth. Pangalawang truth, God is truth. And who is that God? Jesus. John chapter 14, verse 6, ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No person on earth, no one can come to the Father
No one can enter into God's kingdom. No one can come to the Father except by me or except through me. Why? Because I am the only way, the truth, and the life. Man cannot have eternal life. Man cannot enter to heaven through Muhammad, or through Buddha, or through Confucius, or through any person na founder ng mga religions of the world. There are thousands of religions in this world. Hindi ka maililigtas niya. Religion cannot save you. Those founders of those religions cannot save you. There is no life in them. Why? Because life, eternal life, can only be found in the Lord Jesus Christ, because He is the life of God. He's the only way back to the Father. He's the only way to God's kingdom. I am the way, sabi ni Jesus. I am the truth. He is the only truth. And there is no truth in any religions. You can have all the religions of the world, but without Jesus, there is no truth. Ano yung truth about Jesus? That Jesus is God who became a man. He is God and He is man. At lahat na sinasalita niya, hindi kasinungalingan, kundi katotohanan. You cannot find truth in the book of Quran, because Quran is not the book of God. You cannot find in the book, you cannot find truth. You cannot find truth in the book of Mormons. You cannot find truth in the book of Quran. You cannot find truth in the book of any religions of this world. Truth can only be found in the Lord Jesus Christ, and can only be found in the Bible, because the Bible is the Word of God, is that it is the truth of God given to us. And Jesus is the truth. See? Kaya pagiging truth ni Jesus, hindi yung truth as ordinary prophet sent by God. Hindi. Yung ganyan ang paniwala ng mga kulto that He is not God. Kasama sa truth of Jesus, yung He is God who became a human being. Okay, now, if Jesus is the way, the truth, and the life, you can have eternal life through Jesus. Another thing, you can extend your life on this planet through Jesus. Why? Because Jesus is the giver of life. Ano sabi ni Jesus, John chapter 10, verse 10? Si Satan, ang mission niya, pagparito niya is just to kill, to steal, and to destroy mankind. Tumatay siya to destroy the world. But he couldn't destroy the world. Noong pa niya pinaplano, hindi siya magtagumpay. Bakit? Hindi inaalaw ng Diyos. Sabi ni Jesus, John chapter 10, verse 10, kung yan ang purpose mission ni Satan, ang purpose ko, ang mission ko, baligtad. I come that you might have life and have it abundantly. So pag sinabing abundant life, that is prosperous life, a healthy life, life that experiencing healing, life that is experiencing divine health, life that experiencing long life on this planet. That is abundant life. And kasama sa abundant life, God will continue to provide all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. That is abundant life. That is God's provision and God's blessing. Saan matatagpuan lahat yan? God's provision, God's blessing, God's life. Saan matatagpuan? Kay Jesus. Si Jesus lang kaya magbigay niyan. Kaya, listen mga IRC, Jehovah's Witnesses, if Jesus is just ordinary human being and not God,
Bakit sinabi sa Bible ni Jesus that I come that you might have life? And in fact, and under the truth of God's Word, it says that Jesus has power to give life. Meron ba sa ating tao na kaya magbigay ng buhay o ng eternal life? Wala. Only God can give us eternal life. And who is Jesus? He is God, the God of the Bible, and He is Yahweh. He was Yahweh in the Old Testament, and He is still Yahweh in the New Testament, Yahweh Hosea. Pag pinagsama, Yeshua, the Lord our salvation, or the Lord our Savior. Now, tingnan natin mga example sa Bible, ano? Para to prove na ito siya, sabi ko, totoo. Sabi sa Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 29. This scripture talks about how even youths get tired, but God never tires. No? We've all been through seasons where we felt like we were running on fumes. Maybe you're there now. Pwede ikaw naka-experience pagkapagod, ano? Na ikaw ay tumatanda, nanghihina. The reality is, our strength is limited. Yan ang facts. Our strength is limited. But there, gaya sinabi ko, there is a higher force in the universe that is higher, more powerful, and greater than facts. And what is that? The truth of God. The truth is the Word of God. The truth is Jesus. No wonder Jesus is called the Word of God. Jesus and His Word, they are one. Okay? So, mas mataas ang truth kaysa facts of life. Kayang tawag dito, kayang talunin, kayang baligtarin ng truth ang reality of life. Under the reality of life or facts of life, there is natural law that's still existing, that's still activated on this planet. No? Ano yun? Facts na yun. Lahat tayo magkakasakit, lahat tayo mamamatay. No? Yan sa Romans chapter 8 verse 2, nandun po yan. No? Sabi ni Paul, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free, set me free, set you free from the law of sin and death. Sa planet natin, sa buhay natin ngayon, merong existing law. Under yung law na yan, death, sin, sickness, disease, curse, yung mga demonic powers na yan na naglipa na, activated lahat yan because of the law of sin and death na nag-exist sa planet natin, sa buhay natin ngayon. Kung tawagin law of sin and death. But there is a higher law na hinigitan yan. Dahil sa ginawa ni Jesus na pagtatagumpay sa cross at sa kanyang pagkabuhay na maguli, may bagong law na binigay o inactivate ang Diyos. At sa buhay natin, it will be activated if we will walk or live by faith. Our faith will activate that law. Yung ating paniniwala, pananampalataya, ay i-activate yan. Papapangyarihan niyang another law na yan, which is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Na-overpower niyan ang law of sin and death. Kaya although ang facts of life nagsasabi mamamatay tayo, nagkakasakit tayo, that is under the law of sin and death, but through the law of life, of the Spirit of life in Christ Jesus, pansamantala, yung kamatayan nating maaga ay mahahadlangan ng another law na ito, na higher law, which is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 2. And under this new law, the law of the Spirit of life in Christ Jesus, pwedeng pansamantalang
i-delay yung kamatayan natin. Ano ibig sabihin? We can live long life. Pero hindi ko sinabing hindi na tayo mamamatay. Ano? Kasama kasi sa plan Diyos, lahat tayo mamamatay. Para ano? Para dumating tayo sa mas magandang buhay. Ano yun? Pag namatay tayo, iniwan natin ang katawan na ito, God will give us a new glorified body, katawan, designed by God to live forever sa eternity, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit, hindi mamamatay. And we will live together with Jesus sa buong eternity. Yan yung gusto ibigay sa atin ng Panginoon. But as of now, at present, may temporarying ginagawa ang Diyos. Ano yun? Para humabang buhay natin. Ano? Pag nagkasakit ka, God will heal you. Pag nanghihina, God will strengthen you. He will strengthen the weak. Di ba yung sabi? Pag ikaw ay malapit na mamatay, God will extend your life. Kagaya ginawa niya kay Haring Hezekiah, dinagdagan ng 15 years. Nangyayari yan hanggang ngayon. E ako nga, nung nagkasakit ako, feeling ko talaga mamamatay na ako. Hindi ko malam paano ako magpapaalam sa pamilya ko, sa church ko. Pero sabi ng Holy Spirit sa akin, you have the power to pray and to ask your God anything. At nakapag-deal ako sa sabi ko, Panginoon, kulang na kulang ang mga mangangaral. Kulang na kulang ang mga pastor na tagapag-alaga ng mga to. Kulang na kulang ang trabahador sa ubasan mo. Lord, kung ako ay kapaki-pakinabang at may purpose pa ang buhay ko, you can extend my life. You can extend my life for the sake of my wife, for the sake of my family, and for the sake of God's people. Kailangan pa rin nila ako. Then suddenly, ang Diyos nagsalita. At sabi ng Holy Spirit, dahil hiniling mo yan, I will heal you and I will restore your strength. At mula sa kalagay na gusto ko na lang lagi nakahiga, hindi na ako makalakad halos. Lakas-lakasan ako pag magpipreach ako sa pulpit, pero ang hirap maglakas-lakasan. Kitang-kita, ebidensya, nanghihina na ako. Pero, God restored my strength. At yan, patuloy natin pag-usapan. Ngayon, teka muna. Pakikita ko sa inyo ang mga biblical example. Mga men of God na naka-experience ng supernatural strength. Okay? So, yung life season brings change. Yun yung reality of life. Tumatanda tayo, nanghihina. Then, sa point ko, ito, God's strength for the weary. May sagot ang Diyos. Sa verse 13 ng Isaiah 40, sinagot ang Panginoon. Show us that those who wait, verses 30 to 31, show us that those who wait on God are the ones who renew their strength. It's not about our own might or power. It's about trusting the one who never runs dry. When we are weak, He is strong. Yan yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2. Tingnan nyo, ha? Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Okay. Ngayon, sabi ni Paul, sa panahon ay kahinaan, kung pag ako'y mahina, then I am strong in the Lord. Bakit? Ang Diyos ang nagre-restore ng strength. Okay, sabi nga ni David sa Psalm 71 verse 9 hanggang 18, ito yung iyak sigaw ni David, yung panalangin, don't cast me off in old age. Huwag mo akong pababayaan sa aking pagtanda.
David was acknowledging that his strength is in God, not in himself. Verse 14 says, "But I will hope continually and will praise you yet more and more." Nung matanda na si David, Lord, hindi mo ako pababay sa aking katandaan, pero patuloy akong aasa sa iyo at pupurihin kita ng higit pa, ng higit pa, ng higit pa. Even in weakness, there is hope. Okay. So, isang example, mga kapatid, si Abraham. No? Ano si Abraham? Pinangakuan ng Diyos, magkakaanak. Kailan siya nagkaanak? Nung matanda na siya, 100 years old. With God, all things are possible. Nangyari yon nung siya nanampalataya sa Panginoon. No? Ano nga 25 years later, saka siya nagkaanak. Nung umpisa, nag-iisip na sila mag-asawa. Totoo kaya? Nagkaalilangan pa sila. Sige, buntisan mo na nga ang katulong ko, si Agar. Yan, nagkamali tuloy. Si Agar ang ina ng Ismael o ng Arab countries na laging kaaway ay Israel. At ang tunay na anak sa pangako ay yung anak ni Abraham, si Isaac, na nanganak na Jacob. Si Jacob yung naging Israel. Pero take note, nung si Abraham at si Sarah patuloy na nanampalataya na their faith, yung kanilang panampalataya patuloy na na-develop until they develop a robust, strong faith in the Lord. At pinanghawakan nila yung pangako ng Diyos. Then, nung si Sarah ay 90 years old, Abraham was 100 years old, nag-manifest ang pangako ng Diyos. Nagkaanak sila. Yes. Okay. Another one. Si Moses. Ano si Moses? Nung siya ay, alam niyo, nung tinawag ng Diyos, 80 years old. Bakit ganun katanda? Kasi 40 years old si Moses nung siya ay accidentally nakapatay sa pagtatagol niya sa Hebrew person, Hebrew man. No? Sa pagtatanggol, napatay niya yung Egyptian. Nagtago siya. Yung pala may nakakita. Nagtago siya. Pagtago niya, nagtago siya sa wilderness. Dinala siya ng Diyos sa wilderness. For 40 years, he was in the wilderness, in the desert for almost 40 years. So, 40 plus 40, 80 years. Then, nung siya 80 years old, tinawag siya ng Diyos sa maliit na punong kahoy, burning bush. At doon niya encounter ang Diyos. At si Moses, nung 80 years old, saka pa lang siya nagsimula sa kanyang ministry. At ang sabi sa Bible, nung siya ay matandang-matanda na, sabi sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, although Moses was 120 years old when he died, his eyesight was not dim, nor had his vigor left him. Si Moses umabot ng 120 years old bago siya mamatay, hindi man lang lumabo ang mata niya at ang kanyang lakas hindi nagbago. Why? Because God was his strength and God is our strength. Ang Diyos ni Moses ay Diyos natin. Kung paano ang Diyos nagbigay ng lakas kay Moses, ang Diyos din ngayon ang magbibigay ng lakas sa atin. Amen. Another person, si Caleb. No? Nung payapa na-invade na nila, ang karamihan lupain. No, panalo na sila. Pero may natitira pang ilang mga lupait, bundukin na kinaroon ng mga giants. Sabi ni Caleb, matanda na si Caleb, no? Kinausap niya si Joshua. Joshua, I was only 40 years old nung tayo sugo ni Moses. Ngayon, matanda na ako. No? Gusto ko ibigay mo sa akin yung bundok. Yung bundok na yun, yung lupain na yun, para pamana ko sa aking mga anak at mga apo. Brad, may mga giants pa doon. Kahit na, ako nang bahala sa kanila. Tapos si Caleb, sabi niya,
matanda na ako, hindi nagbago lakas. Basahin natin, no? Joshua chapter 14, verse 7. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought word back to him as it was in my heart. 40 years old na siya. Nung sinugo siya, batang-bata. Ngayon, Joshua chapter 14, verse 10 and 11, and now, behold, the Lord has let me live just as He spoke, this 45 years. No? So, 40 plus 45, 85 years. 85 years na si Caleb by this time. From the time that the Lord spoke this word to Moses, when Israel walked in the wilderness, and now, behold, I am 85 years old today. Now, Joshua, give me that mountain. Kahit may mga giants, lilipulin ko ang mga giants na yan. Verse 11, I'm still as strong today as I was on the day of Moses sent me. As my strength was then, so my strength is now for war and for going out and coming in. Hindi nagbago ang lakas ni Caleb. 40 years old, kabataan niya, warrior siya. Ginamit siya ng Panginoon, no? To destroy the enemies. Now, after 45 years, no, 40 plus 45, 85 years old na siya ngayon. Ang sabi nga, hindi nagbago ang lakas ko. Just give me that mountain. Ako nang bahala sa mga giants yan. Go ahead. Sa'yo na lang yan. Nilipol ni Caleb yung mga giants sa lupain na yun. See? How powerful this man. Bakit? Because Yahweh, the God of Israel, was his God. And the God of Israel is our God, who will give us supernatural strength. No, si Sarah, naku, ito ang isang kahamang-hamang. Alam niyo ba na sa pamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos, bumata si Sarah. Yes, bumata siya. In fact, 2 hari nagkakras sa kanya. Muntik na siyang asawahin. Buti, inagapan at nireveal ng Diyos sa 2 hari ito. Yung una, yung pero sa Genesis chapter 12, verse 10 hanggang 20. While in Egypt, Abraham claimed Sarah was his sister. A half-truth, no? Pero took her into his household, but God intervened with plagues, and Pharaoh returned her. God intervened, nagpadala ng plagues, ng salot sa palasyo ni Pharaoh. No? Mas si Pharaoh, ganun ba, pamira. Okay, at sumunod, paglakbay nila, encounter nila si King Abimelech, no? Abimelech of Gerar. Sa Genesis 20 verse 1 hanggang 18, years later, same event occurred in Gerar. King Abimelech sent for Sarah and took her into his house. Buti inireveal ng Diyos ulit kay Abimelech, asawin to, huwag mong gagalawin niya, delikado ka. So, ang point kay, sa kadami-dami ng mga dalaga, mga virgins, mga youth, mga dalagang magaganda sa kanilang mga palasyo, how come na humaling sa kanya kay Sarah ang 2 hari, the king of Egypt, Pharaoh, and Abimelech? Anong itsura ni Sarah? Kulukulubot? No. Kubana? No. Mukhang bata. Nagkaroon ng reverse rejuvenation ang kanyang physical body, and Sarah became young again, supernaturally. At later on, 90 years old, nagkaanak pa siya. Sino may gawa niya? Ang Diyos. Why? Because with God, all things are possible. No? Ngayon, sa akin po pagtatapos, gusto ko sabihin sa inyo, God can reverse anything. God can reverse the law of sin and death into the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Under the law of sin and death, there is sin, sickness, disease, curses, demons, short life, poverty. No?
But under the law of the Spirit of life in Christ Jesus, na nag-exist hanggang ngayon, na dinodominate, kaya i-dominate ang law of sin and death, that new law of Spirit of life in Christ Jesus has power to heal us, to give us good health, prosperity, success, victory, because under that law of sin, of the Spirit of life in Christ Jesus, there is life, love, God's faithfulness, healing, divine health, prosperity, success, victory, etc. All of God's blessings are all under that law of the Spirit of life in Christ Jesus. Kaya ano ako nagkasakit doon, lagi ko dinideclare, every time magkakasakit ako, Lord, you have power to reverse anything, Lord. Kaya mong i-reverse ang naranasan ko ito. Ang mga pain, ang sickness, can be reversed into healing, life, and long life. And Lord, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. And afterward, I experienced the healing power of the Lord, and God restored my strength. So, purihin ang Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Panginoon, Mark chapter 9, verse 23, if you can believe, all things are possible to you who believes. Ang susi, para mag-manifest, maranasan nyo ito siya, sabi ko ito, is your faith. Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Therefore, those who will come to God must believe, must have faith, must believe that God is. And He is the rewarder of those who diligently seek Him. Siya nagbibigay ng reward. Reward of healing, reward of prosperity, reward of success, reward of victory, reward of long life. He's the giver of reward. Isa sa mga pangalan ng Diyos sa Old Testament is Yahweh Gemula. No? Na ibig sabihin ng Gemula, Yahweh Gemula, the Lord who gives us the recompense of our reward. Siya nagbibigay ng reward sa atin. Kanino? Sa kanila, sa atin na mga nananampalataya. See? Kaya ang titingnan sa atin ng Diyos para mag-materialize o mag-manifest at maranasan natin ang buhay is faith. Yan ang nag-uugma sa atin sa Panginoon. Now, ang tanong, where are you feeling weak today? Saan ka nakakaramdam ng kahinaan ngayon? Physical, emotional, or mental? Anong dapat mong gawin? Bring it to God. Another, wait on the Lord. Sometimes it's about posture, positioning yourself to receive His strength. Ibig sabihin, wait on the Lord, paano ba paghihintay sa Panginoon? Meditate the Word of God, read the Word of God, sing, praise His holy name, worship Him, enjoy His presence, immerse yourself in the presence of God by praying to Him and by studying, meditating, digesting the Word of God. Pareho yun, prayer and Word of God. That is how we will wait on God. Do it every day. Do it, maaari, mas madalas, mas magaling. Sapagkat hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa panalangin, sa pagbababad, sa presence ng Diyos. Let us immerse ourselves in the presence of God to enjoy this truth na ating pong pinag-aralan. So, yun ang number one, gawin natin, what must we do to live in the strength of God? Number one, immerse ourselves in His presence. That is through prayer and through the Word of God. Number two, believe that God is the God of restoration.
that all things are possible to him who believes. Kailangan maniwala ka, kapatid, na ang Diyos kaya niyang i-reverse lahat, na ang Diyos kaya niyang i-restore ang lahat ng bagay. So hanggang dito na lang mga minamahal at purihin ang Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, maraming po salamat. You are the God of restoration. You are the God of our forefathers, of Abraham, David, Moses, and the prophets of the Old Testament. You are Yahweh, the God of Israel. You are Yahweh, the God of the New Testament, our healer, our great physician, our God of restoration. Heal your people, restore their strength, spiritually, emotionally, and physically, in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God, for this revelation from the Holy Spirit. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. So mga minamahal, don't forget to like this video. Don't forget to share this video. Don't forget to share it to your friends, to your family and loved ones. Don't forget to post it. I-post nyo ito, libre ito. Ano? At lahat tayo ay paggamit sa Panginoon. Nagkataon lang na ako ay unang ginamit ng Panginoon, pero pantay-pantay lang tayo ng reward as you share the Word of God, as you share this truth. God bless everyone. At muli po, sa Tuesday, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Start sharing the Word of God. God bless you.